Hello mga kabambu, welcome back to Hamnidas Bamboo Channel. Nandito na naman tayo. Meron naman tayong bagong video. Ngayon naman ay ang video ko ay tungkol sa propagation ng bamboo using cuttings. This time, cuttings na yung cam cuttings, no? Kasi pwede naman, may mga variety naman na bamboo na pwede lang yung branches ang gagamitin, no? Katulad ng Dendrocalamus asper, pwede lang yung cuttings. So, pwede rin yun cam cuttings, no? Ito, ang gagamitin natin na itong halaman ko, no? Meron akong video nito isa. Yung when to harvest bamboo, or can we harvest bamboo in 3 to 5 years. Ito rin yung gagamitin ko. Kasi marami na itong pwede natin i-propagate, no? Actually, yung gagamitin, yung tamang edad, no? So kung gagamitin kapag cuttings, ang i-propagate natin ay yung mga 1 year and a half or even 2 years, no? Pero sa experience ko, kahit na itong mas matanda na rin, pwede na rin, no? Kasi maliliit pa naman ito. Siguro kung malaki na ito, hindi ko na ito gagamitin for propagation. Pero maliit pa naman, wala pa akong magagamitan ito. At saka maraming sanga yung iba nito. So ito yung gagamitin natin. Nakapropagate na ako nito, nakabenta rin ako ng propagule nito nung 1 taon. Ngayon ko lang ito nabalikan para magpropagate ulit. So ano ba yung ibig sabihin ng cam, no? Kasi yung ibang branch naman, yung cam talaga na, sige pakita ko sa inyo. Ito yung puno niya, no? So bali ito yung cam, no? Yan, yung puno niya mismo. Tapos ito yung tinatawag natin na nodes. So kapag nodes ito, tapos ito naman yung isang node, yan sa itaas, ito yung tinatawag na internode, no? Ito. So ito ay masyadong bata pa at saka malaki na rin, hindi natin yan gagamitin. Pili tayo nitong maliliit, no? Though yung iba nito ay 3, no? 3 years or more na ng 3 years. So ito, tingnan nyo, meron ng puti yung kulay, oh. Yung mga ganyan, yan yung mature na nga bamboo. So wala naman akong paggamitan nitong iba, kaya subukan kong ito yung gagamitin natin, no? Para sa propagation na video natin na tutorial. So pili tayo doon sa kabila, yata yung mas bata doon, meron doon sa kabila. Marami tayong pwedeng kunin dito, pero for the purpose of this video lang, kuha tayo itong dalawa lang, itong magkatabi. Yan. Ang pagputol nito guys, dapat talaga dito, no? Yan. Tsaka dito rin, no? Parang dito sa baba nyo, malapit sa lupa. Para kapag may tutubo naman na bagong shoots dito, ay magkaroon sila ng space. Yung pipiliin natin guys ay yung may mga branches na talaga. Ito wala pa itong branch, so hindi natin yan gagamitin. So ito, dito tayo mag-umpisa. Ito papunta doon, no? Sa dulo. Yun. So ang gagawin natin ay putulan natin tong mga sanga. Mag-iwan tayo ng 2 nodes, no? Mula sa
dito. So bali dalawa, ito yung una, saka ito naman yung pangalawa. Yan, dito natin putulin. Saka yung mga maliliit na sanga dito sa gilid, pwede natin putulin. Ito naman, so mag-iwan tayo ng dalawa. So ito yung una, so pangalawa ito. So dito natin putulin. Ito yung pangalawang node. Node dito sa branch naman. Ang pagputol nito ay nasa mga 1 to 2 inches na galing sa node na to. Dito natin putulin. Kasi dito natin, ito yung ibabaon natin sa lupa na sa black bag. Dito, tapos dito naman ito, kasi dito mag-develop ng roots, no? Tsaka dito lalabas yung mga bagong sanga ito, no? Minsan meron din dito. So ito na yung nakukuha natin sa isang puno. Bali 6 po sila. So yung iba po nito, ginagawa nila ay tinatanggal nila yung dito, itong sheath na meron dito yung nakabalot, kasi dito tutubo yung mga roots. Yan, nakita nyo parang may lalabas na na roots. Oh. Yan. Tapos ilagay naman natin ito sa tubig na may anaa, may growth hormone. Babad natin. So ito na, nakababad na sila. Hayaan muna natin ito ng mga 30 minutes. Yung lupa po na gagamitin natin para ilagay sa bag ay dapat yung well drained na lupa. Kaya yung lupa natin na gamit dito ay available ay clay. So hindi pwedeng, hindi natin samahan ng iba, no? So meron akong inilagay dito na rice hull, no?
Tapos may kahalo na ito na chicken dung para may organic fertilizer na din. So ito, ready na po tayo para ibag natin. So gagamitin nating bagay, pwede na itong 6x6, no? Yung mga bago na ito ay recycled na din, no? 6x6. Ito, kapag malaki na yung gamit nating cams na ganito, kapag malalaki na, pwede tayong gumamit ng mayroon namang 7x7, pinakamalaki na yung 8x8. So ito, magkasya pa naman ito sa 6x6, so ito munang gamit natin, 6x6. So madali lang naman ito, no? Marami na akong videos na nagbabag, di ba? So madali na ito. Yan. Tapos lagay natin ito, tagilid lang ng konti. Ayan. Yan, tabunan natin yung node, no? Kung saan doon tutubo yung roots niya, tsaka pati na yung bagong shoot doon na rin yung tutubo. Ito masyadong maliit na, sana mabuhay ito. Ito naman, pangalawa. Yan. Tagilid doon ng konti na may purpose rin tayo dyan. Tuturo ko sa inyo mamaya kung bakit nakatagilid dito, no? Slanting yung pagkalagay. Kasi lalagyan natin ng tubig yung butas niya, no? Para doon manatiling basa. May water supply sa palagi, no? So diligan natin ito, yung lupa, itong pot, pero lalagyan din natin ng tubig mamaya. Yung dito na part, oh, yan, dito punuin natin ng tubig ito para palagi siyang may supply ng tubig. So nandito na po sila, tapos na po sila, nasa bag na silang lahat. Tapos katulad nung sinabi ko nung ibang mga videos ko on how to take care of new plants, no? Katulad nito, lalo na ito galing sa cuttings, ipapaugat na natin. Lagay muna natin sa area na hindi nainitan, no? Sa area na to, actually meron pa ako niyan. Meron akong cuttings, branch cuttings ng bayog dyan na sinubukan. Tsaka yung mga cuttings naman ng Budas belly, o tingnan nyo yung nauna, Budas belly, marami ng mga dahon. Yan, parang halos yata lahat nabuhay dyan kasi tag-ulan ngayon, no? Halos hindi na nga ako nagdidilig nito kasi palaging umuulan. Ito nung malalaki, ito actually yung Maxima bamboo, no? Kung mapapansin nyo, mayroon ng tumubo na sanga, oh, itong bagong sanga. Yan, so dito safe sila kasi hindi sila mainitan. Yan. Tapos ang pagdidilig naman ito, of course, sinabi ko sa inyo da kanina, ito punuin natin ng tubig ito. Yan. Oh, napuno na. Tapos dito naman sa baba, diligan din natin yan. Busan natin ng tubig. Yan. Tapos dito naman sa isa. Ito, lagyan din natin tubig. Itong maliit na sanga.
So ayan na po, tapos silang nadiligan. May mga tubig na yan, yung mga butas nito, yan. May tubig na yan. Yan. At saka basang-basa na rin yung lupa nito. So gagawin na lang nito is halagaan na lang, bisitahin, tapos diligan. Ayan. Tapos after mga 1 month, more than 1 month, ilabas natin ito. Painitan ng konti hanggang sa i-harden na ito, full sun na talaga. Sige po, maraming salamat po.